Okay muna tayo guys. Ngayong araw nga pala, gagawin natin yung mga window grills. Pero, bago tayo mag-start, shoutout muna kay LRM4SG. Shoutout sa iyo, boss. Salamat sa panonood. Okay, start na natin to. Ito nga pala yung design na napili nila. Bali, gagayain na lang natin ito. Ito yung materials na gagamitin naman natin. 3/4 by 3/4 na GI. Tubular, 1.5 ang kapal. Yan, magka-cut na tayo. Ayan, natapos na natin lahat ng mga para sa framing natin. 4 na bintana yon. Ang size niya ay 120. 120 by 120 centimeters. Ito yung mga naka 45. Mag-assemble na muna tayo ng frame niya. Tip nga pala pagka sa mga nag-DIY ng mga grills o mga nag-aaral na mag-assemble nito. Pagka gagawa kayo bago nyo assemblein, ako ginagawa ko, humanap kayo ng patungan nyo, tapos dapat levelado siya, kabilaan. Kasi pagka hindi, yung iba pinapatong lang nila sa sahig, ganyan, tapos weldingin na nila. Ang tendency nun, syempre magpipilipit siya, kasi hindi naman pantay yung pinatungan niya. Pagka ganyan, siguradong hindi siya magpipilipit. Yan. Bali ganyan siya, di ba? Dahil nakapatong siya sa pantay na flat na surface, tas nakalibel pa yan, hindi yan pipilipit. Kasi levelado siya doon, nakalibel din dito, yung pinapatungan. Kahit i-full weld mo yan, hindi siya pipilipit. Flat na flat siya. Yan. Bali ganun ang ginagawa ko dyan. Nililibel ko muna. Okay, assemblein na natin itong isa. Bal na-assemble na natin pala itong isang frame na to. Yan. Turuan ko nga lang pala kayong paano mag-eskwala ng mga ganito gamit yung metros. Mas pag ganito na kasi, lalo na pag malalaki,
Mas magandang ginagamit na pang squala metros. Sukatin nyo lang dito yan sa corner. Cross dito. And 66 and 7/8. Dapat pareho sukat nila. Kung hindi, bago nyo i-weld, i-adjust nyo na siya. Ayan. 66 and 7/8 pareho. Sabihin, squalado yan pagka parehas sila. Siyempre, dapat accurate din yung mga sukat nyo rito. Bago nyo i-weld. Ayan, kita nyo 120. Kasi kung hindi para-parehas ang cut nyan, hindi nyo makukuha ang squala nyan. 120 yan lahat. Ayan, kahit saan nyo sukatin yan, 120 yan. Dapat ganon. Kasi kung hindi nyo may squala yan kahit anong gawin nyo. Ayan o. Squalado siya. Mas maganda gumagamit nito pag malalaki na. Sa maliliit lang, okay pa yung squala. Kung malalaki, netos yung gamitin nyo. Ganun lang yung technique doon. Bali, kakap na natin yung mga dito niya. So bali na welding na natin yung ano niya, yung frame niya. Tapos na welding na rin natin 'tong mga to. Tapos na-cut na natin tong mga itong para sa mga design niya. Pero hindi pa naka-weld yan. Meron na rin ako mga guhit dito. May mga guhit na ako yan. May mga guhit na yan lahat. Yan na lang susundan. Nag-layout na ako kanina dyan. Bali, weldingin na lang natin itong mga design. Tapos gagrinder rin. Yan, tanggalin muna natin.
Tingnan natin. Yan. So yan no, bali ganyan ang magiging design niya. Na-welding na natin siya, na-grinder na natin siya, malinis na. Ayan. Malinis na. Pero kulang pa yan no. Hindi pa kasi ako nakakabili ng round bar. Yung meron pang round bar sa ano yan, sa bawat pagitan. Tulad nitong nasa, ayan, kung makikita nyo, yun round bar yun. Wala pa tayo nun. Baka bukas ko na ilalagay yan, hindi pa ako nakakabili. Bago ako pumunta rito bukas, bibiling ko na to. Binuo ko lang tong isa para may pakita ko sa inyo. Para maging sample ng ano, paggawa, makapagbigay din ng mga konting tips sa paggawa ng ano, sa paggawa ng window grills. Sa mga gusto mag-DIY dyan, napakasimple lang itong gawin. Simple lang siya pero maganda. Minimalist, mga uso ngayon, modern design. Yan mga uso ngayon, mga simple lang pero magaganda. Yan o. Kung gusto nyo gayahin din tong design na to, pwede nyo itong gawin sa bahay nyo pagkagagawa kayo. Hindi, ito na lang ang kulang niya. So, bali tatapusin ko na muna dito yung vlog natin for today para ma-assemble ko naman yung mga ibang ano, mga ibang frame. Tapos bukas, tuloy na lang natin bukas, pakita ko pag nalagay na natin yung round bar nito. At saka pag ikakabit na natin sa window. Kaya kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Siyempre, i-click mo rin yung notification bell para maging updated ka pa sa mga darating pa nating susunod na mga projects. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.